Amen. Maraming salamat po at narito na naman po ang inyong lingkod, mga kapatid, na ako po ang naatasan na maghatid ng salita ng ating Panginoong Diyos para sa atin. At yun nga, kahapon, February 14, no? At ngayon may aftershock. Meron pang mga nakapula. Pero sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, araw-araw ay araw ng pag-ibig. Pero hindi po yun yung topic ko, no? Masyado na ano yan eh, gas-gas. Kapag after yung February 14, love, no? Ang Philip Rich. Sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, araw-araw tayong nagmamahal. Araw-araw natin pinapakita yung ating pag-ibig sa kapatid natin, maging sa ating Panginoong Diyos, no? So mga kapatid, ang ating topic, ang mensahe na binigay sa atin ng ating Panginoon is how to live wisely. Sino gusto dito maging mabuhay ng matalino? Amen. Mabuhay ng malalang. Sino dito, mga kapatid? Yan. Amen. So ngayon, mga kapatid, we will learn how to live wisely. Paano tayo mabubuhay ng may kaalaman na galing sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hindi lang wise sa mundo. Wise tayo dahil tayo'y anak ng Diyos. Amen. So bago tayo magsimula, mga kapatid, let us bow our heads, let us pray, hingi tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo sa iyong mga anak. Na kami po, Lord, ay nagkatipon-tipon namang muli, Panginoon, upang makinig at mag-aral ng iyong mga banal na salita. And Lord, narito po ang inyong lingkod. Ako po ay inyong gamitin lamang, Panginoon, bilang daluyan ng inyong presensya, Panginoon. Gamitin mo ang aking labi, langisan mo ito, Panginoon. Anoint me, O God. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na maintindihan, Panginoon, ang mensahe mo at may apply namin ito, Lord, sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. At ikaw lamang po palagi ang aming mabigyan ng kapulihan at kaluwalhatian, Panginoon. And Lord, sinasaway ko ang gawa ng kaaway. Kung ano man po ang mga ginagawa ng kaaway ay commanded in your mighty name, Jesus, na siya'y lumayas dito sa aming bahay, panambahan, tanggalin ang kung ano man ang mga masamang bagay na nandito, Panginoon. And Lord, kayo lang po ang masunod, Lord, may your will be done in this place. Baba mo ang presensya mo, Panginoon, and as we praise and as we study your word, Lord Jesus, ikaw lamang, Panginoon, ang masunod. Ito na po aming samang dalangin, purihin at tuwalatiin ka, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. So mga kapatid, live wisely. Before tayo mag-start, marami pong mga bakante. So medyo lapit tayo, mga kapatid, para masagap natin yung message. No? Sayang kasi pag di natin nasagap, lugi tayo. So sige, bago tayo mag-start, yung mga nasa likod po, kung kaya natin yan, para marinig nyo, sayang. Pinaghandaan pa naman ito ni Kuya Migs. Hindi, pinaghandaan ito ng Panginoon para sa inyo. Yan, ito po yung luto ko para sa inyo. Yan, mga kapatid. So, ang buhay natin dito sa mundo, saglit lang. Naniniwala kayo, mga kapatid, na 50, 60, 70, 80 years compared sa eternal life, para lang siyang maliit na tuldok. Amen? And tayo mga tao, lagi tayo meron kaisipan sa isip natin na okay na ako dito sa buhay ko. Masaya na ako by age of 50, by age of 60, dapat settled na ako. Diba? Yan yung pangarap ng mga tao. Bakit ba nagtatrabaho ang mga tao? Bakit ba nag-iipon ang mga tao? Dahil gusto nila, pagtanda nila, okay na lahat. Sailing smooth na lang. Yung mga mayayaman nga, ang gusto nila, gusto ko pagtanda ko, travel around the world, tour, gusto kong mabisita lahat. O kaya, gusto ko umupo na lang ako sa tumba-tumba, wala na akong iisipin. But, tayong mga Kristiyano, mga kapatid, anak ng Diyos, our job never stops. Mga kapatid, and we have only limited time. Kakaunti lamang po yung oras natin, mga kapatid. Hindi natin hawak yung ating sariling buhay. Di natin hawak yung oras natin. Di natin hawak yung panahon natin. Minsan akala natin, believe na believe tayo sa sarili natin. Ang galing ko naman mag-manage. Nagawa ko yung trabaho ko from start to finish ng day. Okay, nagawa ko lahat. But
there is always unexpected things that may happen. Dahil hindi po natin kita kung ano yung nasa hinaharap, mga kapatid. Kahit gaano man ka-assured, kahit insured ka, di ba insurance? Kahit insured ka, may insure ba niya ng buhay mo? Di ba? Hindi, mga kapatid. But there is one thing that is true, na ang buhay natin, our life is insured with Jesus. Amen. Nakakit mag-end ang buhay natin, mga kapatid, alam mo kung saan ka pupunta. Ikaw, alam mo na kung saan ka pupunta? Amen. Kung hindi pa, siguraduhin mo na kapag ikay nawala sa mundong ito, doon ka tutungo sa piling ng Diyos. Amen. Paano ba tayo makakapiling ng ating Panginoong Diyos? Napakadali lang, mga kapatid. Sabi nila, mahirap ang pagiging Kristiyano. Opo, mahirap. Pero sa tulong ng ating Panginoon, nothing is impossible. Yes. Amen. Diba? Ang mahirap lang po kasi sa atin kasi tayo ay mga natural na mga masuwain. Tayo mga natural na rebelde. Ayaw natin sumunod. Ang sabi ng Panginoong Diyos, umattend kayo ng gawain. Huwag kayong malate. Sabi ng Panginoong Diyos, pero bakit meron pa rin malilate? Hindi po ako mapapagod, magpaalala sa atin, mga kapatid, tulad nga ng sinabi ni Sister Gay kanina dito, kami po ay hindi nandito para kayo ay patamaan. Kami nandito para kayo ay paalalahanan. Amen. Yun po ang trabaho namin. Diba? But, ito naman po ang akin, sorry, but I'm not sorry. Kasi para sa inyo yan. If I have offended you, I'm not sorry. Kasi salita ng Diyos yang kirot na yan na nararamdaman mo sa puso mo. Hindi yan galing sa akin. Hindi yan galing kay pastor. Hindi yan galing sa tagapagturo natin. Kung kayo natatamaan, matuwa kayo. Ibig sabihin, may damdamin pa kayo. Ibig sabihin, ang puso nyo ay laman. Hindi kayo pusong bato. Amen. Mga kapatid, saglit lang ang oras. Buhay. Kada segundo, kada minuto, kada oras tumatakbo, hindi mo yan kayang ibalik. Amen. Saan mo ginugugol ang oras mo? Diba? Ikaw ba kapag free time, anong ginagawa mo? Ikaw lang makakasagot niyan. Ikaw lang makakasagot niyan, kapatid. Narito lang po ako, mga kapatid, to bring this message to you, and you and God, kayo mag-usap. While you listen to this, mga kapatid, pasiyasat niyo ang puso niyo sa ating Panginoon. And God is so merciful and is so graceful na kayo ay hihipuin muli ang inyong mga puso at ibabalik kayo sa una niyong pag-ibig sa Kanya. Mga kapatid. Ngayong panahon na to, this is the time na napakadami na pong mga kailangan natin ayusin sa ating mga buhay. It's time for us to repent. It's time for us to change, mga kapatid, and to live wisely. Lagi akong babalik dyan because that is our goal for this morning, mga kapatid, na matuto tayo on how to live wisely. Mga kapatid, kwentuhan ko lang kayo about sa, kung maalala niyo yung Air India 171, yung accident, yung airline na sumabog sa India. Di ba? Naging trending siya sa Facebook kasi merong isang family doon na maganda yung buhay nila sa India. Teacher siya. Tapos, nag-decide sila na lumipad sa ibang bansa. Hindi ko alam kung Europe ba yun o US. Ang nasakyan nila itong Air India 171. Tapos, ang nangyari, mga kapatid, nag-selfie sila ng buong pamilya kasama niya. So, magmamigrate po sila para sa isang magandang buhay. Ang ganda ng plano, di ba? Kasi, mahirap po sa India, mga kapatid, but they have great plans na, uy, lilipat tayo na ibang bansa and we have a better future. Pero anong nangyari, mga kapatid? Pag take off pa lang, 32 seconds after take off, sumabog ang eroplano. Lahat ng pangarap, lahat po na nandun, namatay. Ganyan po ang buhay, mga kapatid. Sa isang iglap lang, sa isang snap lang, mga kapatid, pwedeng mawala. Ang lahat ng pinaplano natin sa buhay, napakaganda man yan, kung hindi yan kalooban ng Panginoon, kaya niyang tanggalin yan sa iyo. Amen. Mga kapatid, ganun lang po ang buhay. So kailangan sa buhay natin, we are always certain, we are always sure na kung tayo man ay mawala, ang diretso mo doon sa piling ni Jesus, hindi sa baba. Amen po, mga kapatid. Yan. Diba? Ang dami pong mga tao, pangarap nila mabuhay lang sila hanggang 50, 60. Pero maraming mga kabataan, nabalitaan niyo yung sa EDSA? EDSA ba yun? Sa LRT, tumalon. Estudyante.
Napakaganda ng hinaharap, mga kapatid. But anong nangyari? Sa isang iglap, inend na yung buhay niya. And that is one of the grave sin na hindi napapatawad. Dahil it is bad to murder. Masamang pumatay, lalo na sarili mo. Bakit, mga kapatid? Bakit, Kuya Mix? Dahil ang buhay na yan ay hindi sa'yo. Ang buhay mo ay bigay ng Diyos. At wala kang karapatan na kunin ang buhay mo o kunin ang buhay ng iba dahil hindi mo yan pagmamayari. Amen. Kaya marami na tatanong, kapag nag-suicide ba ang Christian, ligtas ba siya o hindi? Sure, hindi. Dahil, anong ibig mong sabihin? Tinalo mo pa sa desisyon ng Panginoong Diyos na ikaw may taktang oras ka, ngunit sarili mo ang pinatay. Hindi po yung pinapatawad ng Panginoon. Mga kapatid. Amen? So, we need to live wisely in light of eternity. Ang ating magiging key chapter dito is Psalms 90, mga kapatid. Yan po ang istorya ni Moses. Yan po yung sinulat ni Moses ng Salmo na yan, mga kapatid. Because he understood that he needs to live wisely. Mga kapatid. Kasi ang buhay natin, hindi lang tayo umiiral dito para magtrabaho, kumain, matulog, gumala. Repeat. Ang buhay natin hindi po ganon. Nandito tayo because we are being tested by God. Na pinapalago tayo ng ating Panginoon na pansin nyo, hindi na uubos ang problema. Di ba po? Hindi na uubos. Pagkatapos ng problema, meron na namang bago. Bakit kaya hindi natatapos? Dahil mga kapatid, hanggang tayo nabubuhay, tayo ay tinuturuan ng ating Panginoong Diyos. Na tayo ay magpakatatag, tayo ay sumandig lamang sa ating Panginoon. Amen? And we thank God for eternity. Dahil sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa piling ng ating Panginoong Diyos, wala na dong luha, wala na dong kalungkutan. Lahat ng nandun, kagalakan, kapayapaan, pag-ibig na dahil nandun ang ating Panginoong Diyos. And how are we to live wisely? Ayan mga kapatid, take note nyo know who God is. Yan po sa Psalms 91 to 2. And know who we are, kilalanin ang ating sarili, and pray for God's favor. Mga kapatid, hiling tayo ng pabor o blessing sa ating Panginoong Diyos. So let's proceed to our first item, mga kapatid. So know who God is. Kilalanin mo kung sino ang Diyos mo. Kilala po ba natin ang Diyos natin? Amen. Sino ang Diyos natin, mga kapatid? Hallelujah. Mabuti ng malinaw. Baka iba ang Diyos mo. Diba? Hindi ka belong dito pag iba ang Diyos mo. So ang Diyos natin dito, mga kapatid, ay ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang sabi po ni R.C. Sproul dito, the greatest weakness of the contemporary church is that it has inadequate view of God. Kakulangan ng pagkakilala sa Diyos. Kasi kung hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi siya, o hindi 100% ang confidence mo sa Panginoon. Kaya siguro kulang sa pananampalataya kasi hindi mo alam na ang Diyos natin ay generous ka. So, tumatatag po ang ating pananampalataya the more we know about sa Panginoon natin. Kaya nga, hindi po tayo tumitigil na mag-aral dito kasi di ba? Pag Christian ka na, okay lang naman eh. May ibang Christian kasi mga kapatid, gusto nila, ayaw nila ng fellowship, gusto nila, mag-aral na lang daw sila ng sarili. Pero why we encourage fellowship? Para pag-aralan po natin ang mga salita ng Diyos. Makilala pa po natin ang ating Panginoong Diyos na kung ngayon kilala mo lang siya bilang isang merciful God, bukas kilala mo na siya bilang isang great supplier. Bukas kilala mo siya na great comforter. Diba? Mas nakikilala mo ang ating Panginoong Diyos. Habang lumalalim ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos, lumalago ang pananampalataya natin. Sino dito gusto lumago para sa Panginoong Diyos? Amen. Amen. Dahil mga kapatid, kapag tayo lumago sa ating Panginoong Diyos, kayang-kaya natin ang buhay kahit gano'ng kahirap. Sabi nga nila, ba't ang mga Kristiyano daw ay parang mga baliw na kahit may problema, nakangiti pa. Hindi nakikitaan ng lungkot. Hindi masamang maglungkot, mga kapatid, pero masama ang magbabad sa lungkot. Ang kalungkutan dapat, mga kapatid, hindi yan tumatagal ng isang araw. Kahit ang galit, mga kapatid, dapat ang galit, pag nagtakip silim na, pag bukas ng umaga, dapat wala na yan.
Amen. Sa ating mga Kristiyano, hindi uso ang nagtatanim ng galit. Ano ka, farmer? Baka ang laki na nasakahan mo sa puro sama ng loob. Mga kapatid, ipatabas mo yan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At ang mga sakit pa ng mga Kristiyano, ano? Hindi pagpapatawad. Sabi, pinatawad na daw pero hindi pinapansin. Ano yun? Forgive and forget? Baka mundong idea po yan. Ang totoong kapatid, ang totoong Kristiyano, pag nagpatawad, back to zero. Friends pa rin ulit. Lahat ng atraso, bura. Ganun po ang pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Alalahanin mo, ikaw, hindi ka deserve ng kaligtasan, ha? Hindi kayo deserve. Hindi tayo deserve ng kaligtasan, pero nandito tayo. Tinanggap tayo ng Panginoong Diyos kahit gaano tayo kadumi, kahit gaano tayo kasama. Ang ating Panginoong Diyos, pinatawad kayo, nilinis tayo na kasing puti ng niebe. Sino ka pa na para hindi magpatawad sa kapatid mo? Ano ka, Diyos? Higit ka pa sa Diyos na ang Diyos nagpatawad, ngunit ikaw hindi. Huwag natin pagmatigasin yung puso natin. Mga kapatid, let's live wisely. Balik tayo lagi dyan. Let's live wisely. Huwag natin sundin yung sarili natin. Kasi madalas yung mga kasamaan, sa atin lang nang nagaling yan eh. Si Satanas, nandyan lang yan para palakasin ka lang. Bulong-bulong lang yan. Sige, magalit ka. Okay lang yan. Pero anong utos sa atin ng ating Panginoong Diyos? We should walk by the Spirit. Love your neighbor. Love God. With all your heart, with all your soul, with all your mind. Anong priority mo? Sinong priority mo sa buhay mo? Number 1 ba sa'yo ang Diyos? Amen. O number 1 sa'yo ang cellphone. Yan ang kalaban natin ngayon, mga kapatid. Technology, social media, TikTok, ano pa, Facebook, online games. Lahat tayo guilty. Wala naman siguro dito walang cellphone. Kung wala kang cellphone, praise the Lord. Ang galing mo. Panahon ka pa ni Kopong-Kopong. Pero mga kapatid, it's not bad. Technology is not bad, mga kapatid, ha. Papaalalahanan ko lang kayo. Technology is not bad. Ginawa yan to improve our lives. Pero madalas, yan ang ginagamit na kasangkapan ng ating kaaway para alisin yung atensyon natin sa Diyos. Para ilayo ka. Diba? Na instead na nagbabasa ka ng Bible, pag browse mo ng Facebook, may nakita kang reels. Ganda. Hanggang sa isang oras ka na pa nanonood ng iba-ibang reels, no? Ay, ano? Nakuubos na yung prayer time ko. Mga kapatid, ang oras ay hindi na nababalik. At ang oras, ang bilis lang yan pag masaya ka. Kaya si Satanas, ang weapon niya, pinapasaya ka, pinapatawa ka, kung ano-anong ginagawa sa'yo, para pag realize mo, huli na. Wala pa pong nagagawang time machine, na para bumalik tayo sa oras. Kaya mga kapatid, live wisely. Amen? Sabi sa Psalms 91:2, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains we were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from the everlasting to the everlasting. You are God. Hallelujah. So kilala po ni Moses ang ating Diyos, na siya ang dwelling place nila. Kasi mga kapatid, sinulat niya ito nung siya'y nasa wilderness. Sa wilderness, mga kapatid, wala kang kasiguruhan doon. Wala kang permanent address. Walang subdivision doon. Wala kang sariling bahay. Lahat sila naglalakbay. Parang tayo. Tayo dito sa mundo, naglalakbay na. Yung bahay mo dyan, na nabayaran mo na ng ilang milyon, iiwan mo din yan pag namatay ka. Amen? Yung mga inipon mong kayamanan, yung mga katanyagan na nakuha mong accomplishments mo sa buhay, pag namatay ka, wala na. Kasama mo sa hukay yun. Amen, mga kapatid? Pero anong natitira? Anong naaalala ng Diyos? Lahat ng ginawa mo para sa Panginoong Diyos ang naiiwan. Lay up your treasures up in heaven, where moth and rust does not destroy. Mga kapatid, how we can lay up treasures in heaven? Sumunod ka lang sa Panginoong Diyos. Kung sabi ng Panginoong Diyos, mabuti ang gawain, umaten. Mabuting tumulong sa kapwa, tumulong.
Mabuti ang pakikipagbati. Pagba-trending yan. Amen. Hallelujah. Pero mga kapatid, kung anong iniutos sa atin ng ating Panginoong Diyos, sumunod lang tayo. Huwag tayong sumuway, mga kapatid. Sa Genesis 1:1, ano sabi? In the beginning, God created the heavens and the earth. So if we acknowledge that God is our Creator, dapat siya talaga masusunod. Diba? Unless isa kang atheist na hindi mo pinaniniwalaan na ikaw ay created by God, na ikaw ay galing sa unggoy. Gusto mo ba yun? Unggoy kaya? Ayaw, no? Ako gusto ko, tao ako. Nagawa ko ng Panginoong Diyos because I am fearfully and wonderfully made by God. Kayo din po, mga kapatid. Kayo ay nilikha ng Diyos masterfully. Hinulma kayo. Hindi pa kayo pinapanganak, mga kapatid. Nakikita na kayo ng Diyos. Balang araw, itong mga anak ko na to, maglilingkod sa akin yan. Ito, pagdating ng year 2026, magte-church yan. Wala pumulingid sa ating Panginoong Diyos. Lahat na nangyayari sa buhay natin, alam niya na, at ang mangyayari sa ating hinaharap ay alam niya na din. Ganyan po, ang kapangyarihan ang ating Panginoon. Know who your God is. Kilalanin mo ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating Diyos. And there is no safe place but God as our security. Kaya nga, dwelling place natin ang ating Panginoon. Diba? Kahit nandun ka sa bunker o anumang safe na lugar, kung wala doon ang ating Panginoong Diyos, hindi ka pa rin safe. Diba? Minsan akala natin ang pinaka-safe place natin sa piling ng mga kamag-anak natin. Kasi sila itakbuhan natin pag may problema tayo. Pero darating ang araw, mga kapatid, na people will change. Amen. Minsan nga, kung sino pa yung inaasahan mong tutulong sa'yo, siya pa yung walang gagawin para sa'yo. Totoo, di ba? Opo. At kung sino pa yung inaakala mo hindi tutulong sa'yo, sila pa yung gagamitin ng Panginoong Diyos para sa buhay mo. Amen. Dahil ang Panginoong Diyos, iba mag-isip, hindi mo siya tulad mag-isip. Kung ang iniisip mo mga bagay, maganda na, ang iniisip ng Diyos, mas maganda pa sa kung anong iniisip mo. Diba? Kaya nga, command lamang ng ating Panginoon sa atin, sumunod ka lang. Hindi kailangan ng Panginoong Diyos ng ideya mo. Hindi kailangan ng Panginoong Diyos kung gaano ka kagaling. Hindi niya tinitingnan yan. Masteral ka, doctorate ka, no. Hindi po tumitingin ang Panginoong Diyos sa title natin. Ang tinitingnan ng ating Panginoong Diyos kung gaano ka kababa, gaano ka ka-humble. Dahil kung sino nagpapakumbaba ay ang siyang tinataas ng ating Panginoon. Yung mga kapatid, napaka buti ng ating Panginoong Diyos. Basahin din po natin, Deuteronomy 33:27, the eternal God is your refuge, ang ating handungan. And underneath the everlasting arms, He will thrust out the enemy from before you and will say, destroy. Lahat po ng kalaban natin, sisirain, pupuksain ng ating Panginoon. Amen. Kalaban mo ba ang kahirapan? Kalaban mo ba ang karamdaman? Kalaban mo ba ang kasalanan? Pupuksain niya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Kanlungan mo siya. Ang kanlungan dapat, manganlong tayo. Hindi po magiging kanlungan ang ating Panginoong Diyos kapag ikaw ayaw mo namang pumunta dun sa dwelling place mo. Nandun ka pa din. Alam mo na, safe dito, pero dun ka pa rin pumupunta sa mga barkada mong puro bisyo. Alam mo, mabuti ang gawain sa church, pero saan ka sumasama? Mga kapatid, live wisely. Mamili tayo kung saan tayo sasama. Piliin mo kung sinong tropa mo. Ganun tayo sa mundo, mga kapatid. Kasi sabi nga ng mundo, di ba? Birds with the same feather flocks together. So kaya nga tayo mga Kristiyano, ang nandito sama-sama, mga anak ng Diyos. Kasi tayo ay iisa sa ating Panginoon. Di ba? So mapalad tayo mga kapatid dahil tayo ay binibigyan ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Sabi rin po sa Isaiah 40:28, have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, neither faints nor weary. His understanding is unsearchable. Ganun po kataas ang ating Panginoong Diyos.
He is the everlasting God. Panginoon ng mga Panginoon, Creator, the ends of the earth. Hindi siya napapagod. Hindi kumukupas. Amen. At ang kanyang pagkaalam, hindi nyo kayang maarok. Hindi nyo maaabot. Kahit ang pinakamatalinong tao, wala sa kalingkingan ng talino ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kahit ang pinakamagaling na pastor na sinabi na nabasa niya na lahat ng nasa Biblia, kaya niya explain lahat, pag sa harap ng ating Panginoong Diyos, para lang siyang langgam. Kaya huwag nyo i-idolize ang mga leaders nyo. Huwag nyo i-idolize kung sino mang magaling na preacher dyan. I-idolize nyo ang ating Panginoong Jesus lang. Diba? Madalas kasi bidang-bida eh. Ganyan po ang mga ibang denominations. Ang galing ng pastor ko. Ang galing ni ano. Pero hindi mo ang bukang bibig, ang galing ng Panginoong Jesus. Lahat po ng bagay na umiiral, it is the work of God. Amen. Lahat ng accomplishment sa mga tao na yan, galing sa Diyos yan. Kung sila ganun, mga kapatid, hayaan mo sila. Ang pansinin mo kung ano ang kaya mong gawin sa buhay mo. And always proclaim that God is true and God is working in your life. Diba? Pero hindi naman masama maging aware na alam nyo kung sino yung mga dapat iwasan. Pero huwag kayong mag-dwell na lagi na lang silang sisiraan. Hayaan nyo ang Panginoon Diyos ang gumawa sa kanila. Tulad sa gobyerno natin, di ba? Palpak! Pero hayaan nyo, ipag-pray nyo, iiyak nyo sa Panginoong Diyos. Nasubukan nyo na bang ipag-pray ang bansa natin? Pinag-pray nyo ba ang bansa natin? Amen! Dapat po talaga, iiyak nyo sa Panginoong Diyos, tulungan nyo ang bansang Pilipinas. Napalayain kami sa kalagayan namin ito. Huwag lang kayong mag-pray para sa sarili nyo. Pag-pray nyo kapitbahay nyo, pag-pray nyo community nyo, pag-pray nyo kamag-anak nyo, pag-pray nyo bansa. Huwag tayo maging selfish. Madalas kasi ang prayer lang ng mga tao, Lord, supply me. Lord, pagalingin mo ako. Lord, tulungan mo ako. Lord, protect me. But have you tried praying for others? Doon po nakikita ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya love one another as you love yourself. Kung gaano mo kamahal ang sarili mo na gusto mo laging pinoprotektahan niya, dapat ganun ka din sa kapwa mo. Kahit gaano man yan ka-hateful, kahit gaano man yan ka-sakit sa mata pag nakikita mo, makita mo pala, nag-iinit na dugo mo, mahalin mo yan. Amen? Parang wala yata. Amen. Mga kapatid, ang essence sa pagiging anak ng Diyos ay mapagmahal. Amen. Mapagmahal. Hindi mapagtanim. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo mga magsasaka. Mapagmahal tayo. Amen. Kaya nga tayo mayaman doon sa langit kasi mapagmahal. Mahal, di ba? Mahal ang bilhin. Pagmahal. Amen. And mga kapatid, we are not in control sa buhay natin. Only God is in control. Hallelujah. Yung nga sa example ko, ang ganda ng plano, di ba? Sobrang great ng plan. Bagong buhay, bagong area, bagong ano. Ano nangyari? Namatay sila. Baka hindi kalooban ng Diyos. At huwag na huwag natin sisisihin ang ating Panginoong Diyos sa nangyayari sa buhay natin. Madalas kasi napapanood ko yan nung bata pa ako sa mga palabas. Pupunta doon sa may krus na. Tapos sasabihin, ikaw! Minuduro ba, no? Ikaw, bakit ako pa? Diba? Dapat siya na lang ka. Dinamay mo pa yung ibang tao. Sasabihin mo, Lord, bakit ako yung nakakaranas ito? Dapat siya na lang. Ay, wow. Napakasama mo naman. Kaya binigay ng Diyos sa iya dahil alam niya kakayanin mo yan. Huwag mo lang ipasa sa iba. Grabe ka naman. Alam mo, papasok pa sa kaaway mo, siya na lang, Lord, kasi sama naman yan eh. Mga kapatid, baguhin na natin yung mga ganyang ugali natin, ha? And our God does not change, amen? His character does not change. Hindi nagbabago ang ating Panginoon, yung kanyang attributes, mga kapatid. His purpose does not change. He cannot change for the better. Hindi na, wala na pong i-improve ang Panginoon Diyos. Iniwala kayo? Amen. Because God is perfect. Yes. Kasi ang mga nag-i-improve lang, mga kapatid, yung mga may kulang. So God is so perfect na hindi na kailangan mag-improve for the best.
And being perfect, He cannot change for the worse. Hindi rin siya naglalaylo. Hindi bumababa ang kalidad ng ating Panginoong Diyos. Dahil siya ay Diyos, siya ay constant na Diyos. Walang pagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Walang pagbabago ang Diyos. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya. Hanggang ngayon, hanggang sa dulo, siya pa rin ang Diyos. Wala nang iba. Di ba? Kaya paano masasabi nung naniniwala sa tatlong persona na ang Diyos ay nag-iiba? Eh, nung panahon ng una, isa lang. Ano yung nagbago? Hindi. Siya ay iisa pa din mga. Nagkaroon lang siya ng mga manifestations. Kasi walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi natin kaya i-explain, hindi talaga natin yan may-explain. Misteryo yan, mga kapatid. But God is so merciful dahil binigyan niya tayo ng faith. Kaya nga, nandun yung keyword natin kung bakit tayo naniniwala sa Kanya. Faith. Faith is believing without seeing, without knowing. Kung totoo ba yun o hindi. That's why you have faith. Dahil naniniwala tayo na ating Diyos ay isang Diyos. Amen. Gets niyo mga kapatid? Amen. But God is so good na nire-reveal niya sa atin paunti-unti ang kanyang kalagayan at nilalagay tayo sa tamang landas. Amen? Hallelujah! Wisdom is trusting the God who stands outside time. God is not bound by time. Yan, lagi namin sinasabi yan. Ang ating Diyos, hindi siya saklo ng oras. Walang 24 hours sa ating Panginoong Diyos. Labas siya doon. Kaya ang hirap intindihin. Paano yun? Huwag nyo nang isipin. Masakit lang sa ulo, mga kapatid. Kaya nga nag-aaral ako, ayoko ng math. Kasi, ang inisip ko, aanin ko ba yan pag nagtrabaho ko? Kasi, ang i-compute ko lang naman, yung sahod ko, yung deductions ko, yung tax ko. Hindi naman ako mag-algebra dyan, is if x equals to y to 1. Ay nako, wag na. Pero mga estudyante, since estudyante kayo, gawin nyo ang best nyo. Kasi dyan kayo, nilagay ng Diyos. Hindi dahil sa, ay, sabi ni Kuya Mix pa, ayaw niya naman. Ako din, ayaw ka na din mag-aral ng mabuti. Hindi. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, always give the glory back to God. Diba? Mas nakakatuwa kasing isipin na yung mga anak ng Diyos, yung mga may honors, diba? Parang, whoo! Uy, Christian. Galing oh, first honor natin, Christian. Diba parang ang sarap? Tapos yung mga magagaling sa trabaho, mga anak ng Diyos din. Amen. Uy, mga tapat yan sa attendance. Yes. O diba? Parang ang sarap kaysa yung mga anak ng Diyos, pero hindi magaling sa trabaho, tamad. Paano mabibigyan ng glory ang Diyos nun? Tapos estudyante, nangungopya. Uy. O diba? So mga youth, mga estudyante, dapat mag-aral ng mabuti. Kasi hindi kayo nag-aaral para lang sa future nyo, nag-aaral kayo dahil binibigyan niyo ng glory ang Panginoong Diyos. Yun yung purpose nyo, kaya nag-aaral kayo. Amen. Pati sa trabaho, nagtatrabaho tayo para mabuhay, but aside from that, we give glory sa ating Panginoong Diyos. Malay nyo, kayo gamitin sa trabaho nyo na tawagin ng Diyos para mag-evangelize ang salita ng Diyos. Pag tinanong ka, bakit ka laging employee of the month? Wow! Kasi, lagi ako sinasamahan ng Diyos eh. O sino yung Diyos mo? Si Jesus. Gusto mo share kita. O, di ba? Ang ganda. Kaysa pag nakita, bakit ang tamad-tamad mo? Di ba Christian ka? Gusto nyo ganon kayo makilala? Pangit, di ba? Dapat pag Kristiyano, nakikita yung sigasig. Nakikita na tayo ay mga matitinong tao. Amen. Amen? Kasi iba tayo eh. Kung uso sa kanila yung ganon, na kapag walang boss, na kung ano-anong ginagawa, gawin natin ang trabaho natin ng tama. Amen po? Amen. Ayan. And then, Hebrews 13:8, Jesus Christ, and we kanina, is the same yesterday, today, and forever. And sabi rin po sa Revelations 1:8, I am the Alpha and the Omega, ang simula at ang huli. Yan ang ating Diyos. Says the Lord, who is, and who was, and who is to come. Diba? Hindi siya saklaw ng panahon. Siya noon, ngayon, hanggang sa bukas. So, nagbago ba ang Diyos? Hindi. Yun ang malinaw sa lahat. Na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen. Know your God. Next,
know who we are. Maraming tao ngayon, mga kapatid, hindi kilala ang sarili nila. Totoo. Opo. Diba? Kala natin, kilala na natin ang sarili natin, pero pag nagtanong ka sa ibang tao, paano mo ako nakilala? Ay, ganito ka. Ay, talaga ba? Parang hindi naman ako ganyan. Diba? Pero ang totoo, hindi natin kilala ang mga sarili natin. So, we should know who we are. Amen? Sabi po sa Psalms 93:4, you turn man to destruction and say, return, O children of men, for 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past, and like a watch in the night. So mga kapatid, ang buhay daw natin, yung 1,000 years sa paningin natin mga kapatid, ano lang daw yon? Para sa Panginoon? Para lang isang kahapon. 1,000 years, yung tagal na, di ba? 100 years, matagal na. 50 years, matagal na nga eh. Pero yung 1,000 years para sa harap ng Panginoon, it's just like a yesterday. Ganun lang po ang buhay. Para lang lumipas, dapat hapon lang. Parang isang gabi lang. And then sabi din po sa 5 to 6, you carry them away like a flood. They are like sheep in the morning, they are like grass which grows up. Para pong damo na tumubo sa umaga. Pagdating ng tanghali, tuyo na. Ganun po ang buhay. In the morning it flourishes and blows up, but in the evening it is cut down and withers. Yung kabute, alam niyo yung kabute? Di ba ang kabute, sumusulpot lang? Tapos, pag nawawala agad. Ganun lang po ang buhay ng tao. Ganun lang kasaglit ang buhay natin. Kaya mga kapatid, we should live wisely. Babalik-balikan ko yan para maipaalala ko sa inyo mga kapatid. We should live wisely. Sabi rin po sa James 4:14, whereas you do not know what will happen tomorrow. Totoo, di natin alam. For what is your life? Anong buhay natin? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Sino dito may alcohol? Tingin yung may alcohol. Magawa po tayo props. Tingin yung alcohol din. Meron ba dito? Ayan. Kita niyo itong spray? Yan lang kayo. Ganyan lang po yung buhay natin. Thank you po. Isang vapor lang tayo. Vapor in the wind. Iiral ka ilang segundo. Wala. Kaya mga kapatid, invest for eternity. Amen. Kung may ipag-i-investan kayo, wag dito. Invest kayo ng mga mabubuting bagay para doon sa kabilang. Kasi doon yung totoong buhay natin. Kita niyo yun ha? Yung alcohol na yun, wala na. Ganun lang yung buhay natin dito pag nawala ka na. Ilang taon lang maaalala ka, pero habang lumilipas ang panahon, makakalimutan ka. Totoo po. Ganun po ang realidad ng tao. Unless ikaw si Rizal. Hanggang ngayon, kilala. Diba? Pero tayo, we are just nobody. Pero sa Panginoon, we are somebody. Amen. Amen. Kung dito sa mundo, hindi kilala. Pero dun sa langit, mga kapatid, kilala ka ng ating Panginoon. He knows you by name. Amen. Ayan, si Jeanette, anak ko yan. Tapat yan sa akin. Ayan, si Russell, tapat yan. Gusto niyo ba yun? Na ang Diyos nating Ama, kilala kayo sa pangalan. There is a significance in the name, mga kapatid, pakilala kayo. Kasi kapag meron kang pangalan, if they know you by name, it means that they respect you. Kaya nga kung nagipagkilala tayo, di ba? Anong pangalan mo? It's a sign of deep respect sa isang tao na malaman ang pangalan. Kaya nga tayo mga kapatid, if we adore and praise our God, we should always say the name of our Lord. Amen. Hallelujah. Huwag mong ikakahiya ang pangalan ng ating Diyos, the name above all names, Jesus. Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya nakakapagtaka eh. Ang daming tao, they just proclaim, ang buti ni God, ang buti ni Lord. Sino yung Lord na yan? Sino yung God na yan? Sabihin niyo, ang buti ng Panginoong Jesus sa buhay niyo. Yes. Anong kinakahiya mo? Nakutsaan ka ng tao? Who are you pleasing? Audience mo? O ang Panginoong Diyos?
Panginoong Diyos lagi. Huwag tayong mahiya. Maging matapang tayo mga kapatid. Kung kayo ay yurakan, kung kayo sabihin na, ay, corny mo naman, okay lang. Maging corny sa harapan nyo. Okay lang maging baduy sa harapan nyo. Sa harap ng Panginoon, kayo ang baduy. Amen. Kasi hindi kayo naniniwala sa Kanya. Okay lang na hindi ako cool sa paningin nyo. Yan, gusto kayo, di ba? Cool. Cool kids. Mga kapatid, huwag nyong hangarin na kayo ay maging sikat sa mundong ito. Pero hindi kayo kilala ng Diyos. Mas hangarin nyo na kayo hindi kilala pero kilala kayo ng Panginoon. Amen. Mas maganda yun. Amen? And Psalm 97:8, for having been consumed by your anger and by your wrath we are terrified. You have set our iniquities before you. Wala pong lingid sa ating Panginoong Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Our secret sins in the light of your countenance. Ang ating Panginoon Diyos ay ilaw. Mga kapatid, sa dilim, madaling magtago. Amen? Sa kadiliman, kaya nga yun yung tema lagi ng kaaway natin, darkness. Kasi sa darkness, nandun lahat ng kalokohan. Di ba? Kung makikita niyo yung mga tema ng mga bar, ano ba, yung mga disco dati, di ba? Madilim! Kasi daming ginagawang kalokohan sa dilim. Sa church, dapat maliwanag. Pero bakit yung ibang church, yung mga mega churches, ang didilim? Sa harapan lang ang maliwanag. Ano yun? Ay, spot. Anong gusto nila? Anak ba sila ng kanila? Kaya mga kapatid, kasi marami ngayong mga tao nakakalungkot ang gusto nila sa mga mega church. Kasi cool daw. Dami! Akala kasi nila pag madami, totoo. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Na kapag madami rin mapapahamak. Amen. Nakakaunti lang mga makakasumpong ng katotohanan. Tama. Bakit kaya sila nadadaya? Pag-pray natin sila. Mga kapatid. Na sana, one day, maliwanagan sila ng ating Panginoon. Amen. Diba? We cannot hide from God. Di tayo makakatago sa ating Panginoong Diyos. Tulad ng ginawa nila Eva at Adan. Di ba nung nagkasala sila, anong ginawa nila? Tago, hanap sila ng mga ano. Tapos tinago rin nila yung mga genitals nila, di ba? Kasi nahiya sila eh, alam na nila yung mali. Ay, tayo yung hubad. Teka, magdamit tayo. Tinago nila. Pero sa ating Panginoon Diyos, wala pong naitatago. Kahit magtago ka sa pinakasulok ng mundo, pinakailalim ng lupa, kaya kang makita ng Diyos. Kaya kung meron ka pang mga kasalanan na itatago pa sa Panginoon, isuko mo na yun sa Diyos. Amen po. Amen. Amen. Wala tayong lusot. Kahit anong ganda ng image mo. Di ba? Sa church, ang perfect mo. Pero pagdating sa labas, dami mong kalokohan. Anong tawag sa'yo? Hypocrite. You preach the word but you do not apply it to yourself. Hypocrite. Ayan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa mga Pariseyo. At huwag sana tayo maging tulad ng mga Pariseyo na ang galing-galing natin dito sa church pero sa labas. Kasi galing din ng mga sinners. Nakikipamatok. Nakikihikit ng bait. So, ala na ha. Usay sa kabataan eh, hipit na, babe, sarap. Hindi naman po yan masama, Kuya Mix, Yossi, hindi naman yan Yossi. Masama yan! Diba? Kahit anong mga bagay na sumisira sa katawan, masama. Kaya nga masama rin ang bisyo, masama magpuyat. Amen. Kasi sinisira niya ng katawan. Agree kayo? Diba? Masama rin walang pahinga. Masama rin sobrang talino, sobra eh. Masama rin sobrang papayat. Lahat ng sobrang masama. Mga kapatid, live wisely. Balik tayo. Live wisely. Dahil ang buhay, saglit lang. Ang buhay, temporary lang. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And Psalms 99, for all your days have passed away in your wrath, we finish our years like a sigh. Ano ba yung sigh? Ganyan po. Every December, yung mga tao, masaya tayo pero
nakasurvive na naman ako. Diba? Isang taon, ha. Yung isa, yung iba nga, February pa lang, ha, pagod na ako. Totoo. Amen? Ganyan po ang buhay. Lahat hirap. Pansinin nyo, yung mga matatanda pag nagkwento, alam mo ba, iho, nung panahon namin, ang hirap-hirap ng buhay. Wala pang technology, wala pang internet. Tapos kapag tayo tumanda na, ay kwento naman natin sa mga apo natin, ay nako, ang hirap ng panahon ko, may internet pero mabagal. Lahat na lang na kinikwento, puro kahirapan. Pansin nyo? Kasi ganun po talaga. Ang tao kasi, lagi natin mararanasan ng hirap. Wala pong taong hindi dumanas ng hirap. Napakaswerte mo naman pag hindi ka dumanas ng hirap. Wala ka ng problema. Ano ka? Prinsipe? Nakaupo ka lang, wala kang kahit nga mayaman, may problema eh. Amen. Malaki din. Kung gaano kalaki ang yaman nila, ganun din kalaki ang problema nila. Ang problema ng mayayaman, paano pa pala paramihin ang yaman? Diba? Yun ang gusto mong problema. Paano gastusin ng pera? Sana ganun na lang yung problema natin, no? Sa dami nating kayamanan, paano kaya gagastusin ito? Ang hirap naman. Diba? Paano kaya bumili ng bagay? Diba? Pero sa ating Panginoon, huwag na po natin isipin. Ang isipin natin, paano kaya ako makakagawa ng mabuting bagay para sa Panginoon? Amen. Diba? Yun po yung lagi nating i-pray, pag-pray sa ating Panginoon. Paano kaya ako makakatulong sa kapwa ko today? Diba? Pagising mo, Lord, thank you Lord sa magandang umaga. Lord, thank you. Lord, paano kaya ako makakatulong? Parang ang sarap sa pakiramdam. Naramdaman niyo na ba yung mga kapatid na may natulungan kayong tao? Parang ang gaan, di ba? Parang, minsan may iyak ka pa nga. Thank you Lord, ginamit mo ko sa taong to. Na kahit hindi siya nag-thank you. May binigyan mo, umalis lang, no? Pero, sa harap ng Panginoon, grabe yung ginawa. So, dapat ganun yung goal natin, mga kapatid. Dapat nga, mag-goal tayo para one good deed per day, no? Kung gusto, kaya nyo damihan. Gawa kayo na mabuting bagay para sa Panginoon. Mabuti ba magbasa ng Bible? Mabuti ba mag-pray? Mabuti ba mag-devotion? Gawin nyo. Para yun sa Panginoon Diyos. Yan. Amen. And next, sa 10, the days of our lives are 70 years, and by reason of strength they are 80 years. For their boast is labor and sorrow, it is soon cut off, and we die away. So kahit gaano katagal ang buhay natin, mawawala rin tayo. Alam niyo ba yung mga nagwa 100 years, hindi talaga sila masaya? Alam niyo kung bakit? Hindi na nila magawa yung purpose ng buhay nila. Ang masaya doon yung kamag-anak. Kasi may 100,000. Hindi naman nagagastos yung matanda yan. Alam nga naman, Amen. ang gagastosan yung mga anak. Kaya pinapahaba buhay ni nanay. Nay, abutin mo yung 100. Huwag ka muna mawawala ng 99. Umabot ka 100. Sayang yung 100K. Grabe. Bawal na siya kumain ng cake. Binibigyan pa ng cake. Diba? Diabetic na si nanay. Nag 100, binigyan pa ng cake. Pagka 100, tikok. Mga kapatid, sabi nila huwag natin gawin biro ang kamatayan. Totoo. Pero sa ating mga Kristiyano, ang kamatayan yan ay simula ng totoong nating buhay. Amen. Kaya dapat hindi natin kinatatakutan ang kamatayan. Yes. Dahil ang kamatayan, yan ang way natin para makatagpo na natin yung ating Savior. Yung Hallelujah. ating Panginoong Diyos. Lagi kong binibiro yung mga katrabaho ko eh. Sabi ko nga, ready na ba kayo sa end of the world? Grabe ka naman! TL Ray, bakit ganon? Hindi, sinasabihan ko lang kayo, baka di pa kayo handa. Diba? Kasi ako ready na ako. If ever man na magkabigwan, katok ka yan. Diba? Ganun po ang tao sa mundo. Ayaw nilang mamatay. Ayaw nilang iwan ang mundong ito. Mga kapatid, huwag natin ibigin ang mundong ito. Huwag niyo mahalin masyado to. Huwag niyo mahalin masyado yung mga cellphones niyo. Huwag niyo mahalin masyado yung mga career niyo.
trabaho nyo, negosyo nyo, huwag nyo mahalin yan. Mahalin nyo yung Diyos. Amen. Kung kaya nyo iliban ng Panginoong Diyos dahil sa trabaho, dahil sa negosyo, baguhin nyo, isip nyo. Iliban nyo kung ano man ang nagiging source ng income nyo para sa Panginoong Diyos. Unahin mo, seek Him first, the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi lugi kapag inuna mo ang Panginoong Jesus. Lugi kasi kailangan ko mag-prepare para sa business ko bukas, pastor eh. Bakit? Nag-prepare ka, bukas wala ka na. Sinong gagawa ng negosyo mo? Wala. Eh kung nagsimba ka, nawala ka ng kinabukasan, nakapaglingkod ka sa Panginoon Diyos, ligtas ka. Amen. Live wisely. Mamili, maging matalino. Unahin lagi ang ating Panginoon. Kung tayo may mga ganon, kakilala, paalalahanan lagi, huwag nating tigilan, dikdikin nyo. Kahit sabihin na lang, corny mo naman. Okay lang maging corny sa harapan mo, pero ang aking inaalala, kaluluwa mo. Ang kaluluwa mga kapatid, it will last forever. Yun ang nagpo-forever. Hindi yung love dito sa mundo. Walang forever dito. Everything will pass away. Anong nananatili? But the Word of God will remain. Kaya, mapalad tayo yung mga binabasa natin, yan ang mananatili. Yung mga natututunan natin, yan ang mananatili. Amen. Diba? Nakakaawa ang mga hindi nakakilala sa ating Panginoon. Akala nila, they're living the best life. Woo! Ang sarap dito sa Siargao, ang sarap sa Boracay. Diba, Sunday, ang dami nandun ngayon. Nagpaparasailing, sarap sa ano. Sarap mag-outing, no? Sino mag-outing? Saka na, paplanuhan natin yan. Pero, mga kapatid, huwag niyong ipagpalit ang Panginoong Diyos sa outing, no? Amen. May mga times, ito kasi laging tanong sa amin, mga kapatid. Paano po kung talagang kailangan kayong dalawa ng Panginoon ang magtitiligan? Diba? Kami, nandito lang po kami to remind. Pero we are not here to condemn. You have your reasons. But God knows kung ikaw'y tapat o hindi. Pero alalahanin mo, kung hanggang sa kaya, hanggang sa maaari, pinakaayaw ng Diyos sa dahilan kung bakit hindi nakapagsimba na puyat kagabi. Napaka-lame na excuse yan. Pagod? No! Mga kapatid, maraming mga call center agent, may shift ng Sabado, nagsisimba ng Linggo. Hindi imposible. Pero nakakalungkot, may mga kilala ako, mga kapatid, hapon pa ang service, umaga nakauwi galing trabaho, hindi nagsimba, pagod daw. Ay, Diyos ko. Ang dami mong oras para magpahinga. Hindi mo alam ang totoong pahinga sa piling ni Kristo. Amen. Diba? Know who yourself is, mga kapatid. San Juan, who knows the power of your anger, for us fear you, so is your wrath. Ang ating Panginoon Diyos nagagalit. Hindi lamang po love ang ating Panginoong Diyos. He's also God of wrath. Yes. Amen. Galit siya sa makasalanan. Galit din siya sa kasalanan, pero mas galit siya sa mga gumagawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan is disobedience from God. Ang kasalanan kasi is just the remains ng hindi natin pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Hindi mo mag-e-exist ang kasalanan kung lahat ng tao ay obedient. Naniniwala kayo? Parang darkness lang yan. Ang darkness, hindi siya iiral kung may light. So, ganun po ang kasalanan. Kung tayo magiging masunurin ang kasalanan, walang power against us. Yes. Amen. If we obey and have faith and trust God, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Grabe. Galing ng ating Panginoong Diyos, no? And we need to change. Repentance is not weakness. It is wisdom. Yes. Amen. Yung pagbabago. Di ba? Akala kasi yung iba, ng mga unbelievers, simula na naging Christian yan, parang ang hina-hina na. Hindi na nainom,
Hindi na sumasama sa barkada. Dati nga, daming chicks niyan eh. Ngayon, wala na. Mahina. Isa na lang ang kinakasama. Mga kapatid, hindi sukatan sa lalaki ang dami ng babae. Mas karangal-rangal sa isang lalaki na iisa lang ang iniibig. Amen? Amen. Dahil ang utos ng Diyos, husbands, love your wives. And wives, submit to your husband. So, kala nyo, kayo lang ha? Kayo din, mga asawang babae. You need to submit. But ano po yung submission na sinasabi dito? Dapat ang submission na yan, godly pa din. Amen. Hindi yung porket sinusunod natin kahit na demonyo na yung lalaki. Magsasubmit ako kasi sabi ng boyfriend. Hindi po ganon. We should submit to authority. Pero kapag sila ay hindi na godly, pwede natin siyang dapatin. Amen. Totoo po yun mga kapatid. May divorce nga sa Bible. Eh. Meron. Basahin niyo, meron yan. Meron pong divorce sa Bible. It is godly. Kaya, asawang lalaki, mahalin ang asawang babae, irespeto ang asawang lalaki. Ganun po dapat ang samahan. Kapag yun ang nagawa, masaya. Happy family. Sabi ng mundo, a happy wife, hindi mo yung totoo! Sabi lang po yun ng mga lalaki, para magpigil lang kayo. Ang totoo, dapat parehas masaya. Ganun po sa relasyon. Mutual! Hindi lang lagi piniplease yung babae, hindi po ganon. Mga kababaihan na, hindi naman po ako against, pero dapat matuto rin po kayo mag-appreciate ng mga lalaki. Asawa ng lalaki. Para po yan po ang design ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang asawang lalaki mas sumisipag, mas gumagaling, mas ginaganahan kapag supported ng asawa. Amen. At sa mga youth, kung maghahanap kayo ng partner niyo sa buhay, pag-pray niyo sa Panginoon. Huwag kayo agad susubo. Sabi nga ng mundo, ang pag-aasawa ay hindi lang parang isang kaning mainit na kapag sinubo mo at ikay napaso, iluluwa mo. Hindi po ganon. Kapag kain mo na yung mainit na kanin, lunukin mo. Ginusto mo yan eh. Di ba? Mga kapatid. Pero sabi din ng Biblia, ang pinag-isa ng ating Panginoon Diyos ay hindi dapat pinaghihiwalay. Ng kahit anumang factor ng mundong ito. So dapat wala maghihiwalay dito. Laban lang, laban. Laban lang. Ano ang mapaghiwalay na sa mga mag-asawa till death do us part. Alam nga na mamatay ka din mag-motives. Sundan na kita. Pero may nangyayaring ganun mga kapatid. Ba't ba tayo napunta dyan? Sige mga kapatid. And then next. So, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ano yung ibig sabihin niyan mga kapatid? To number our days, dapat alam natin, bilang natin yung mga araw natin na aware tayo na ang buhay ko, konti lang. Ang oras ko sa mundo ko, konti lang. Parang alam niyo yung clock na gawa sa sand, yung ganon. Pag naubos din, wala na. Ganon yung buhay natin. Hourglass. Oo, yan. Yung hourglass na sand, no? Ganon yun. Yung buhay natin parang ganon. Pag naubos na yan, wala na. So, ganon po yung buhay. So, ano sabi ni Moses dyan? Teach us to number our days. Dapat ganon din yung prayer natin, Lord. Turuan mo ko. Paalala sa akin na ang buhay ko'y limitado lang. Ang buhay ko'y hindi unli. Ang buhay natin hindi parang sangyup, unli. Namamatay din. Nauubos na. And then, pray for God's favor. Yan, nasa favor na tayo. So una, favor of wisdom. Hingi tayo wisdom sa ating Panginoon Diyos. And then, favor of loving kindness. Favor of joy. Kagalakan. And favor of lasting legacy. Yes. Ganda, di ba? Teka lang, nasa tayo. Oh, ayan. So, una tayo. Favor
Favor of wisdom. Sa 90:12, ang sabi diyan, teach the number of days. Yun yung po kanina. Ang focus natin yung pangalawa, that we may gain a heart of wisdom. Amen. Ang wisdom, mga kapatid, baka akala natin talino, hindi po. Wisdom is in Scripture is not intelligence. Hindi siya yung talino. It is living rightly in the light of God's will. Ano pong ibig sabihin ng Kuya Migs? Ang karunungan na binigay sa atin ng Panginoon, yung ating pamumuhay ng tama sa harapan ng ating Diyos. Yan po ang totoong may wisdom. Diba? Kasi akala nila wisdom parang knowledge lang din parang intellect lang. Hindi po, ang wisdom godly yan. Binibigay lang po yan sa anak ng Diyos. And then, lagi po tayo magpaturo sa ating Panginoon. Ephesians 5:15-17, see then that you walk circumspectly, not as fools, mga hindi dapat mga hangal, dapat matalino, marunong, redeeming the time because the days are evil. Ang mga araw natin ngayon, lalo-lalo na ngayong year, mga nito, puro karahasan na naman. Diba? Ang dami na naman nangyayaring krimen, aksidente, all days are evil, mga kapatid. Therefore, do not be unwise. Ano sabi? But understand what the will of the Lord is. That's why sa ating mga prayers palagi, mga kapatid, lagi nating tatapusin yung ating mga panalangin and your will be done, Panginoon, sa buhay natin. Kasi lahat ng hinihiling natin, mga kapatid, nasa Diyos yan kung i-grant niya yan o hindi. Hindi ka pwede mag-demand na, Lord, protektahan mo ako ngayon ha. Wow! Sino ka? Kaya pag nagpipray tayo, lagi tayong humihingi. We ask, Lord, kaya mo ba akong pagbigyan? Sige na, Lord. At hindi po dapat laging formal. Pwede kayo lumapit sa Panginoon Diyos na para niya siyang tatay. Kasi akala kasi nila, pag Christian, pag nag-pray, Lord, thank you. Maraming. Hindi parang laging presentable. Hindi po. Ang prayer natin, lalo na pag self-prayer natin, pwede kayong kausapin nila ng Panginoon habang nagkakape kayo. Lord, thank you sa kape sa. Lord, salamat sa mga biyaya mo. Nagising na naman ako. Mga simpleng usap lang. Gusto ng ating Panginoong Diyos yun. Kasi ibig sabihin, siya ang laman ng puso't isipan natin na sa kahit anong ginagawa mo, in everything you do, you always put God first. Amen. Diba? Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi lang sa mga gawain. Kaya nga sabi ko nga lagi sa inyo, lagi ko pinapaalala sa inyo, nakikita ang totoong paglilingkod natin sa buhay natin sa labas. Na bukang bibig mo ba lagi ang Panginoong Isus sa mga kasama mo? Bukang bibig mo ba ang Panginoong Isus sa buhay mo? Baka hindi. Diba? Ganun lang, napakasimple lang. Simpleng pasalamat, Lord, thank you. Woo! Sarap ng paligo ko. Ang lamig. Diba? Ang lamig sa madaling araw, no? Pero painit na. Nararamdaman ko na init na naman. Magma-March na kasi. Summertime na naman, no? Amen. So yun, always ask for the will of God. And then, Luke 12:16-21. Masyado na po siya mahaba, pero i-summarize ko na lang po ito, mga kapatid. Ito po ay parable about sa isang mayamang lalaki na nakuha niya na lahat na gusto niya. Okay, mayaman ako. Ito, ang dami kong stock ng pagkain dito. Nandito na rin, may mga alipin na rin ako. Ang gagawin ko na lang, I'll drink, eat, at magpakasaya. Okay na ako eh. Ano sabi ng Diyos? Sa 20. Ayan na. But God said to him, hangal! This night, ngayong gabi, ang kaluluwa mo ay tatawagin ko na. Then you will, those things, makakamtan mo ba yung mga nakuha mo? Hindi na. So mga kapatid, huwag tayo laging umasa sa ating sarili. Sariling talino, sariling lakas, sariling galing. Dahil lahat yan, galing yan sa Diyos. Amen. Babalik yan. Diba? Kaya nga minsan na nakakalungkot makakita ng mga post na mga about sa achievements nila. Ang galing mo self, deserve mo yan self. Masyado mapagmahal sa mga sarili nila. Dapat
Kung meron kayong ipopost, dapat lagi sa Panginoon. Thank you, Jesus. Buhay na naman ako. Nagising na naman ako. Nagpapasalamat ba kayo? Every time na paghinga niya, pagising, hoy! Buhay pa ako. Thank you, Lord. Diba? Marami pong ibang natulog. Pagising, iba na, maliwanag. Oh, ba't iba na to? Hindi ito. O mga mahirap pagising, umaapoy. Nasa impyerno na pala. Pero mga kapatid, ang judgment darating pa yan after pa ng... So wala pa pong nasa impyerno ngayon. Wala pa. Huwag kayong maniwala may mga nasa impyerno. Pero as biblical, meron na mga pinaparusahan sa hell. Kasi ang hell po, iba po yan sa lake of fire. Ha? Magkaroon na tayo ng konting knowledge about sa Bible. Ang hell po is lugar ng kaparusahan. Seol. Ang Seol, pagdating po ng after ng judgment, lahat po ng mga nagkasala doon ay i-judge pa. Nandun ka na, pinaparusahan ka na, parang kulungan yan eh. Di ba ang mga may sala, kinukulong muna, di ba? Kasi baka tumakas. Ganun po yung mga makasalanan. Kinukulong muna sila doon. At habang nakakulong sila doon, pinaparusahan na sila. Pag naging guilty na, lahat po ng Seol, tatapon sa lake of fire. Woo! Sunog lahat. Pero masusunog kayo, hindi kayo namamatay. Gusto nyo yun? Ayoko nun. Habang buhay yun, mga kapatid, ha? Eternity! Ikaw, alam mo na ang katotohanan na kapag ikaw nagtapat sa Panginoong Diyos, eternal din, nakasama mo si Jesus. Eternal na mag-worship ka lang doon. Pero dito sa church, ayaw mo mag-worship. Yes. Paano yan? Dito pa lang, ayaw mo magbasa ng Word of God. Eh, ang makakausap mo doon, yung source ng Word of God. Paano yan? Live wisely. Gets nyo? Amen. Mga kapatid, napakasimple lang. Ang problema kasi natin, lagi tayo kulang sa paalala. Minsan, mga ulyanin, mga puti na buhok namin, oh. Mga ulyanin. Nakakalimot. Pero napakabuti ng ating Diyos. He is so good na lagi siya may ginagamit sa ating paalala. Kaya habang kami po ay nandito pa, habang nabubuhay pa po ang ating mga leaders, mahalin nyo. Mahalin nyo sila. Irespeto natin sila. Dahil ang buhay hindi nga unlimited, di ba? Na uupos din ang mitya. Kaya, mga kabataan, this is a challenge. Kayo ang magpapatuloy nito. Amen. Kayo magpapatuloy ng gawain nito. Huwag nating hayaan na mawala ang gawa ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya ngayon pa lang, huwag niyo sabihin na bata pa kasi sa kanya ako maglilingkod. Pag malaki na ako, paano kung di ka na palaki? Ito yun! Kaya hanggat kaya, gawa para sa ating Panginoon. Amen? Joshua 1:8. Ay, paborito to. Nasa Bible ko yan eh. Nakasulat, sinulat ni Papa. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and you will have good success. Sino dito gustong maging successful? Amen. Ayan ang sikreto. Magtapat tayo sa Diyos. Meditate in it day and night. Meditate. Ang meditate, mga kapatid, ang ibig sabihin yan, ay isang example na napakinggan ko, sabi ng isang pastor. Alam niyo yung mga baka, pag ngumunguya yan ng damo, di ba, kakagat sila ng damo. Ngumunguyain nila yan. Ang tagal nilang nguyain. Tapos pupunta sa tiyan nila yun. Meron silang apat ang tiyan nila eh. May isa silang tiyan na storage lang. Tapos, ibabalik nila yun. Ngumunguyain nila ulit yun. Tapos, babalik ulit. Ganun po ang proseso ng mga baka. Ang Word of God daw, dapat ganun. Minunguya ng minunguya hanggang sa maintindihan, hindi lang binasa. Amen. Kaya meditate. Kasi minsan nakala natin gusto rin na,
Ano mang verse ng daily devotion ko? Binasa. Tulog na, okay? Intindihin po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga meditate. Hindi naman nilagay dito, but you shall read it. Meditate ang nilagay. Yun po ang meditation. And ano pa? You may observe to do. Observe to do. Gawin ang mga nabasa. Ang mga na-meditate. Nabasa mo. Ay, mabuti pala ang magbigay sa Diyos. Magbibigay ako. Na-realize mo masama palang magsinungaling. Hindi na ako magsinungaling. Ganun po. Kaya ang problema natin mga Kristiyano, kaya patuloy tayo sa pagkakasala because we do not meditate the Word of God. Day and night. Dapat walang tigil. Kasi sobrang busy kasi natin. Sabi nga nila, di ba? Ang dami natin ginagawang trabaho, tapos pagdating sa bahay, nandiyan pa yung mga makukulit na anak, tapos, gising na naman, ang buhay, paulit-ulit lang. Pero ano papaalala sa atin ng ating Panginoon Diyos, gawin natin. At ano mangyayari mga kapatid? You will make your way prosperous. Pagpapalain tayo ng ating Diyos and you will have, ano tawag yan? Good success. Mabuting tagumpay. Hindi lang tagumpay, mabuti. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay na ito, i-bookmark mo ang Joshua 1:8. Amen. Kung ako yan, shinare ko na yan sa Facebook namin. Share natin yan. Ganda yan. Baka may magtanong sa inyo. Galing na. Share natin yan mga kapatid. May mga bagay na worth sharing. Yan, di ba? Pagkain mo sinishare natin. Hindi mo kung ano-ano. Sa Psalms 119, yan, hindi ko na po mabasahin, mahaba rin yan. It gives, God's Word gives light. God's Word gives direction ng buhay natin. And God's Word shapes wisdom. Yan, bibigay ng karunungan. And ang prayer natin lagi mga kapatid, na dapat tayo ay laging turuan lagi ng ating Panginoon Diyos. Next, pray. Naku, wala na itong oras. Favor for loving kindness. Bilisan ko na. Return, O Lord, how long, and have compassion on your servants. Oh, satisfy us early with your mercy, that you may rejoice and be glad all our days. Ang loving kindness, mga kapatid, hindi pala nailagay dito. It is also called Hesed. Ang loving kindness, it is a combination of covenant love, pag-ibig na tapat, loyalty, mercy, and grace. Kaya nga, ang loving kindness galing yan sa Panginoon talaga. Ang loving kindness. Kasi siya lang talaga nakakapagbigay niyan. Ang pag-ibig ng Diyos natin ay tapat. Ang pag-ibig ng Diyos natin ay merciful na tayo, undeserving for His love, inibig niya tayo. And awa, grace, binigyan tayo ng biyaya na undeserving na tayo. Binigyan ka ba ng regalo ng eternal life? Amen. Grabe, umibig ang ating Panginoon. Yes, thank you, Lord. Sagad-sagad. So dapat na lamang talaga na tayong inibig ng ating Panginoon Diyos ay umibig din sa ating Yes, Panginoon. amen. Ano sabi? With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Lahat! Amen. Walang tira. Sabi ng mundo, magtira ka sa sarili mo. Mali! Kung magmamahal tayo sa Panginoon, buong-buo. Amen. 100%. Yes. Huwag tayong tulad ng alcohol. 99.9. May natira pang germs. Kasi tayo, mahal tayo ng Diyos 100%. Amen. Hindi kanya tinitingnan kung ano ka dati. Kahit nga ngayon, makasalanan ka pa, hindi ka pa rin niya dinajudge eh. Amen. Pinagbibigyan ka pa, kahit gaano ka nakasama, kahit gaano ka hindi tapat sa Panginoon, nandyan pa rin siya, minamahal ka. Grabe. Ang loving kindness ng ating Panginoon. Basahin din natin sa Lamentations 3:21-23. This I recall to my mind, therefore I have hope. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Ganyan po ang pagmamahal ng ating Panginoon.
He's merciful, He's graceful, His compassions never fails, and ang pag-ibig ng Diyos, bago, every morning. Great is your faithfulness, O God. Ang tao pag nagmahal, nagfe-fade. Marami na ako napanood ng mga documentary, parang lang daw silang magkapatid. Dapat ang mga Kristiyanong pinagsama ng Diyos hanggang dulo, mag-asawa ang ibigan, tapat at totoo. Amen? Alalahanin nyo, sa Diyos kayo sumumpa. Amen. Hindi lang kay Mayor, hindi lang kay Father. Kasi iba Katoliko ka nang grabe pinangalan, pinagkasal, di ba? Sa Diyos kayo sumumpa. Mga kapatid. Amen. Pero sa Diyos lang talaga tayo nakakahanap ng totoo. True love. Amen. Numbers 40:11-12. Then the Lord said to Moses, how long? Ito, ano naman to ni Moses sa Diyos? Iyak niya. Kasi napakakulit ng mga Israelites. Sabi niya dito, then the Lord said to Moses, how long will these people reject me? Sabi ng Panginoon. And how long will they not believe me? With all the signs which I have performed among them. Ang dami na pong ginawa ng Panginoon Diyos sa Israelites, pero hindi pa rin naniniwala. I will strike them with the pestilence. Tatanggalan ko sila ng mana. And I will make you a nation greater and mightier than they. Sabi niya kay Moses. Ano sabi ni Moses dito? Buti si Moses mabait, no? Hindi selfish. Kasi pwede sabihin ni Moses, yes, thank you Lord sa blessing. Ako na ang pinakamagaling. Ako na ang pinakamalakas. Thank you Lord. Hindi po. Si Moses mabait sa kanyang kapwa. Ang sabi na, talon tayo sa 19-20. Pardon, Lord, the iniquity. Patawarin mo sa kasalanan itong mga taong to, I pray. According to the greatness of your mercy, just as you have forgiven these people, tulad ng pinalaya mo sila sa Ehipsyo. Hanggang ngayon, ano sabi ng Panginoon Diyos kay Moses? Pinatawad ko na sila according to your word. So tayong mga Kristiyano, mga kapatid, we can cry out to the Lord. Amen. Na pwede natin ipag-pray ang ating bansa na, Lord, maawa ka sa bansa namin, maawa ka po Lord, sa mga nanunungkulan sa amin, Lord, kawaawaan niyo po sila. Iligtas niyo rin po sila. At baka sagutin tayo ng ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Tumawag ka at sasagot ang ating Diyos. Ganyan po ang paghingi ng pabor sa ating Diyos. And if we will remember King Hezekiah, sino dito nakakilala kay King Hezekiah? Siya po, mga kapatid, may taning na. Pinapunta na po ang propetang Nathan. Sabi, ay hindi pala si Nathan, si Isaiah. Sabi, puntahan mo si King Hezekiah. Sabihin mo, mamamatay na siya. Nung nagbalita na po sa hari, sabi ng hari, Lord, alalahanin mo ang mga ginawa kong mighty things para sa iyo, Lord. Pero hindi niya sinabi na i-extend ng buhay niya. Sinabi niya lang, remember me. Remember what I've done. Ano sabi ng Diyos kay Isaiah? Isaiah, balik. Balik. Sabihin mo, in-extend ko pa yung 15 years. Woo! Ganon kabuti ang ating Panginoon Diyos. Dahil sa pag-iyak ng isang righteous na tao sa ating Panginoong Diyos, He will grant basta according to His will. Wala pong imposible sa Diyos. Amen. Kasi akala natin na nahihiya tayo ito, baka nang di pagbigyan ni Lord yung hiling ko. Tumawag ka lang. Humiling ka lang sa Panginoon. Just make sure na ang heart mo is true and correct. At piringgin ka ng Diyos. Totoo yun, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos nakikinig sa mga anak niya. Kalain niyo yun, 15 years, pero hindi niya naman tinanong yun, ha? Basta kung kayo mananalangin sa Panginoon, gayahin niyo na lang si Hezekiah. Alalahanin mo, Lord, yung mga ginagawa ko para sa inyo, Panginoon. Amen. Bahala na si Lord mag-reward sa iyo. Huwag ka nang humiling. Problema kasi natin, tayo pa nagbibigay ng terms sa Panginoon, eh. Gusto ko, Lord, 2 years. Social ko naman. Para ka nag-a-apply ng trabaho, ikaw pa nagbibigay ng terms and conditions mo. Ano? Gusto ko sahod ko, Lord, ganito Wow! Ang galing mo! Huwag po natin gawin na genie ang Panginoon.
Kailangan, nandun pa rin yung pagrespeto, paggalang, reverence natin sa Panginoon na siya nakakaalam ng lahat. Nandun yung pagpapakumbaba natin sa tuwing hihiling tayo. Kaya may sakit ka, Lord. Tulungan niyo po ako, hirap na ako sa sakit ko, Lord. Panginoon, kung hindi niyo po mamarapatin, ako po inyong pagalingin, thank you. Kung hindi, okay lang din po. Ganun po ang prayer ng righteous. Hindi yung magpe-pray na, pagalingin niyo siya, Lord. Kayo, yung mga... Alam naman ni Lord, alam naman ng Panginoon yun. Hindi mo na kailangan na bilugin pa ang ulo ng Panginoon. Just be straight to the point if you pray. Minsan kasi yung sakit nating mga Kristiyano, parang gusto natin may palahok lagi sa prayer, parang mag-sound lang na magaling eh. Hindi po ganon. If we pray, pray directly sa Diyos. Amen. Hindi mo kailangan maging sobrang galing magsalita. Kaya nga na-encourage namin dito na kapag mananalangin kayo dito, wala nang kopya. Alam niyo kung bakit? Because pray that comes from your heart. Kasi ang isang prayer na scripted, wala na essence. Amen. Niniwala kayo? Wala nang essence pag binabasa na lang. Pero pag galing sa puso mo, nagkaanuutan ko yan. Diba? Kasi hindi mo maisip kung ano sabihin mo kay Lord eh. Pero galing sa puso mo. Amen. At mas appreciated ng puso. Amen. Amen po? Amen. Yan. Practical lang tayo. Live wisely. Mabalik tayo din. Extend ako. Hindi kaya eh. Sorry na. Kaya ba? Okay lang sa inyo? Mag-extend na. Hindi naman kayo inaantok. Interested naman kayo ba? O yung naman, mga kahit 10 minutes lang. Next. Sa Ephesians 2:4-7, but God who is rich in mercy, because of His great love which He loved us, even when we are dead in trespasses, made us alive together with Christ. Tayo ay buhay. Ginawang buhay ng ating Panginoon. Tayo ay mga patay na sa kasalanan, mga kapatid. And raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Amen. Mga kapatid, ganun na lamang ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Na He will always wait for you. Kahit gaano ka man katagal, bumalik ka lang. Diba? Marami na pong mga umalis, nakabalik, thank God. Dahil ang ating Panginoon Diyos hindi nagsasawa, bukas pa rin ang pinto. Amen. Huwag na natin hintayin na bumalik siya bago kayo bumalik. Baka wala na. Tapos na eh. Finish na ang story eh. Tapos hahabol ka pa. Hanggang kaya pa humabol, habol. God's love yan, never change. And then, so John 1:16, and His fullness we have all received, and grace for grace. Dahil sa biyaya ng ating Diyos. Madali ko na. Favors of joy. Sa 15, make us glad according to the days you have inflicted us, the years in which we have seen evil. And ang joy, mga kapatid, is in the presence of our God. Amen. Wala na pong ibang kagalakan na mararamdaman aside sa feeling na kasama mo ang Diyos. Yes, amen. Amen? And minsan we find joy in our relationships, in our properties, sa position na hawak mo ngayon, minsan masaya ka dyan. Pero, mas sasaya ka kung lagi kang nasa presensya ng Diyos. Amen. Okay, patuloyin ko na. Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Amen. So sa awa po ng ating Panginoon Diyos, na tayo magre-rejoice and be glad. Make us glad according to the days that you have inflicted us, the years in which we have seen evil. Kamusta pala? Then sa Numbers 11 to 12, ito naman ay iyak ni Moses sa sa Panginoon. Sabi, Moses said to the Lord, why have you afflicted your servant, and why I have not found favor in your sight, that you have laid the burden all these people on me? Kasi si Moses po yung leader ng mga Israelites, ang kukulit nila. Sabi niya, umiyak na sa Panginoon, Lord, ano ba naman ito mga binigay mong mga taong to? Ang kukulit. Diba? Pero ano sabi ng Panginoon? Ang sabi niya pa nga dito ni Moses, did I conceive all these people? Ako ba nag-anak sa mga to? Did I beget them? That you should say to me, carry them in your bosom na kakanduin ko to parang bata.
para lang makamit nila yung lupang pangako. Diba? And then, ano sabi? Talong tayo sa 14 to 15. I am not able to bear all these people alone because the burden is too heavy for me. If you treat me like this, please kill me now, here and now. I have found favor in your sight and do not let me see the wretchedness. Amen. Minsan ganun na po yung hirap na binibigay sa atin ng Diyos na parang ang hiling mo na lang, kunin mo na lang ako, Lord. Hindi na kaya. Pero mga kapatid, after nyan, God is so good na kayo ay tutulungan niya to overcome. Kung ano man yan, pinanaranas nyo na parang ang feeling nyo, ang tanging solusyon na lang ay mawala kayo. Amen. Nakikinig po ang ating Panginoon niya sa ating panalangin. Pray for joy. Yan, dali lang natin. Restore to me the joy of your salvation. In your presence, there is fullness of joy. Amen, no? You have put gladness in my heart. That my joy be in you. Sabi ni Jesus. May the God of hope fill you with joy. Amen. Ay, balik ulit tayo about sa depression. Depression, mga kapatid, sabi ng isang pastor, hindi siya psychological or anong phenomenon. Sa biblical, it is caused by wrong thinking. Amen. Kakulangan ng pagtitiwala. Tama. Hindi kasi submitted ang isipan sa Panginoong Diyos. Diba? Sinasabi, kaya mga tao, pansin nyo, yung mga depressed, yung mga may anxiety, ayaw nilang tanggapin. Kasi nga, una pa lang, ayaw na nila tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi sila nakaka-overcome ng depression. Yun po ang sikreto. Kaya tayo, trabaho natin, mga Kristiyano, is to be the light of the world because depression is considered like darkness yan eh. So tayo ang ilaw. Pag may kilala kayo mga taong ganyan, sharean nyo lang ng sharean. May pag-asa ka kapatid. Nandito, may kasama ka. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Kasi madalas sa mga taong ganyan, sinasara nila yung pintuan nila. Wala na silang tiwala sa tao. Nakaranas sila ng mga bad experiences. Pero, huwag kayong mapagod. Kasi pag kayo ang unang napagod, baka mapunta yan sa mali. And yan po yung isang primary cause of suicide, depression. Kaya marami nagpapakamatay dahil sa depression. Kahit naniniwala ako yung tumalon dun sa LRT, depression. Pero kung may pumigil doon na sabi, "Uy, mahal ka ng Diyos," baka hindi siya tumalon. Ang madalas sa mga taong depressed, hindi pinapansin. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayo maging patay-mali siya. Dapat papansin tayo. Kung may nakita kayong mali, sitahin nyo. Agay kayo? Kasi minsan wala tayong boses, nahihiya tayo. Yung pang call out pa lang sa mga LGBT, hindi nyo kaya, di ba? Huwag kayong matakot yan sa mga yan. Amen. Ba't kayo matatakot sa kanila? Si Pacquiao, tiklop eh. Di ba? Alam niyo yan, nagsa-comment siya, tapos kinomentan siya ni Vice. Tiklop siya. Pero kung kayo anak ng Diyos, okay lang. Tanggalin yung endorsement ko, okay lang. Bakit? Aalin ko yung kayamanan sa mundo. Kung mga kaluluwa nyo mapunta sa impyerno, sabihin pa ng Diyos sa akin, hindi mo kasi sinabi. Kaya kung may mga kilala kayo na mga may ganyan, lantaran, karumal-dumal po kasi ang kabaklaan at katombo yan. Ako na po nagsasabi, hindi po ako mahihiya, hindi po ako matatakot na sabihin yan. Dahil yan po yung masama. And I'm not afraid to offend kung sino man ang tatamaan. Gay, lesbian, anuman kung ano man yan. Dahil yan ay hindi kagustuhan ng Diyos. Amen. Dapat bilang Kristiyano matapang ka. Yes. Pero ilagay mo rin sa tama ang tapang mo. Hindi lahat ng laban na dapat mo labanan. Choose your battles wisely. Live wisely. Balik na tayo. Nakabalik. Yan po yung natututunan natin sa buhay. Hindi mo dapat labanan lahat ng laban. May ibang laban na dapat mo na lang takbuhan. Dahil hindi mo kaya yun eh. Let God be God. Siya bahala doon. Ano ba sabi yun? Let God and let go. Yan. Let go muna yon. Meron kasi tayo sa atin, hawak ng hawak, ayaw bitawan. Hindi kaya pa yan iligtas eh. Diba? May nahulog sa bangin, nakakapit. Huwag mo ko bibitawan. Eh sabi ni Lord, bitawan mo na. Anak, bitawan mo na yan.
Ayoko bumitaw, Lord, mapapahamak ako. Eh sabi ni Lord, bitawan mo na. Hindi nyo kita yung babae. Tapos madilim kasi, tapos umaga na, ganun lang pala yung tataas. Lord naman, ang baba lang pala na mahuhulugan ko. Kakasabi ko lang sa'yo, bumitaw ka na eh. Minsan ganun po tayo. Marami pong mensahe ang Panginoon sa atin na dinidisregard natin kasi mas pinaniniwalaan natin yung sarili natin. Na hindi, Lord, ito alam ko tama eh. Ito yung gusto ko eh. Ito, ako masusunod, Lord. Akin itong katawan na to eh. Pero, ano sabi? Surrender yourself, surrender your lives to God. Live wisely. Nag-otin na po ako ha, pasensya na. Ayan. Ito, last naman na yan. Sorry. Favor of lasting legacy. Yan. Lasting legacy, mga kapatid. Ito, napakaganda rin ito. Na kapag tayo'y nawala, makakilala pa rin tayo. Legacy. Gusto nyo ba yon? Na kahit wala na kayo, pag-uusapan pa rin kayo? Pero sa magandang bagay ha, hindi dahil may skandalo ang ginawa. Ay si alam, kilala ko yan eh. Ano yan eh. Contractor yan eh. Hindi. Kapag napabanggit ko sa alam mo, si Pastor Arevalo, yan yung founder ng ELGA, tsaka si Pastor Rico Galde. Yun yung mga founder ng ELGA. Nasa na ba ELGA ngayon after 30 years? Ito! Marami na kaming church. Gusto niyo yan? Amen. Di ba? Para po nagkikwentuhan pag ng history lesson. Ano itong history na? Ilang taon na ba ang ELGA? 25, 30 years, 40 years. Hanggang di bumabalik ang Panginoon Diyos, patuloy lang. 60 years, 100 years. Sino nag-found yan? Si Pastor Ugalde at si Pastor Arevalo? Talaga? Di ko na nakapunta yun ah. Lasting legacy. Amen. Sabi ko, let your work appear to your servants and glory to their children, and let the beauty of the Lord our God be upon us. And establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Yung mga ginawa po natin, mga kapatid, naaalala po yan. Naaalala yan, hindi lang ng Diyos, maging yung mga kapatid natin na tulungan natin, naaalala yan. Na, sila pastor, sila yung nag-evangelize sa akin. Laki ng utang na loob ko dyan. Ay, sila Sister Wayne, yan yung nag-invite sa akin. Ay, si Toto, in-invite ako niyan eh. Gusto niyo ba yun? Diba ang ganda? That's establishing the work of our hands. At sigurado ako, hindi lang dito sa mundo pag-uusapan niya, pati yung mga angels sa langit, galing talaga ng mga anak ni Lord. Galing! Ang dami nang na-win na souls. Gusto niyo yan? Diba? Pinagtitismisan kayo sa langit, kasi galing nyo. Kaysa naman, pinag-uusapan kayo sa langit, nakaupo lang, tulog pa. Sabi ng guardian, angel mo, kasi may mga nanonood sa atin dyan. Pinapanood ka. Di na nga nakikinig, tulog pa. Nag-cellphone pa yan. Mga kapatid, live wisely. Think wisely. Amen. Diba? Nagbibiro lang po ako pero seryoso ako ha. The fruit of the righteous, the tree of life. And he who wins the soul, ano sabi dyan? Wise. So may silbi pa na yung pag-evangelize natin. Matalino ka kapag ikay nagsishare ng Word of God. Marunong. Amen. Amen. Alam niyo bakit? Kasi yung isang kaluluwa na maligtas, libo-libong mga anghel ang nagse-celebrate sa langit, mga kapatid. Kaya dapat may mga bisita tayo, ang welcome natin, bongga, proud tayo, welcome! Sama ka na. Welcome to the club. Diba? Hindi yung pag may bisita, sungitan. Huwag ganun. Pag may bisita tayo. Hoy, musta ka na sis? Usap. Kaya ba? Amen. Ganun dapat. Ang mga Kristiyano hindi dapat masungit. Friendly. Dapat friendly. Pero wag naman over-friendly. Friendly lang. May limits pa rin. May borders. Amen. Kasi sobrang friendly, sinamahan mo na sa mission, no? Tara nga, sama nga mag-Kristan. Samahan kita. Aba, nag-ausap ng Word of God, nag-mission, nag-iinom, ang galing. Sinamahan eh, sinamahan. Matthew 28:18. Ayan, ito, alam niyo na to. The Great Commission.
Amen. Na tayo ay inutusan ng Diyos na tayo ay mag-disciple. Amen. Hindi ka na basahin yan. And mga kapatid, pagdating natin sa langit, meron doon grand reunion. Lahat na naniwala at sumampalataya sa ating Panginoong Diyos nandun. Kaya dapat wala kang kagalit na kapatid mo. Alam mo kung bakit? Kasi mamaya pag nakita kayo dun, nandito ka! Pero hindi ako magtataka ako kung nandun kayo. Amen. Kasi kung may kagalit ka pa, baka doon kayo makita sa kabila. Iwan ng barko. Totoo yun! Totoo yun! Amen. Huwag natin tawanan lang yan mga kapatid. Totoo yun. Kasi kung may galit ka pa sa puso mo, may galit din siya, hindi kayo pupunta ng langit. Kita kayo sa kabila. Kita kayo sa kabilang buhay. Doon. Papa nakita, dito ka. Uy, we. Baka ano pa kayo magbeso-beso pa kayo doon. Ay, sis. Diba? Kaya hanggang ngayon pa lang mga kapatid, hanggat kaya natin baguhin, ayusin, repent. Amen. Repent. Life is too short, mga kapatid, to miss the real life. Naalala ko, konting kwento na lang. Last kwento na lang. Sorry, maraming kwento eh. May isang lalaki na sobrang busy. Sobrang busy niya sa buhay niya. Career man siya eh. Naniniwala siya sa Panginoon. Diyos. Sabi niya sa sarili niya, naniniwala naman akong Diyos ka, pero saan na ako magpapagamit sa iyo? Busy pa ako eh. Marami akong trabaho, maraming tinatanong yung boss ko. Busy pa ako sa pamilya ko. Tapos sabi ng asawa niya, Honey, sama ka naman sa amin sa church. Ay hindi, may tinatapos pa ako eh. May pinapatapos pa yung boss ko eh. Sabi ng mga anak niya, Daddy, samahan mo naman kami. Hindi, sorry mga anak ha, sobrang busy ko. Tapos, yung isang araw, papunta na siya ng trabaho. Ay pauwi na pala. Gabi na, overtime siya ng overtime eh. Nag-drive siya, nakatulog siya. Habang nag-drive. Tapos, nabangga. Boom. Na-hospital siya mga kapatid. Tapos, pagkakita nung nandun yung mga kamag-anak niya nakabilog na sa kanya, nakita yung wallet niya, merong note, may planner siya nakalagay, This year, I will focus to God. Pero hindi na nagkahit. Sana wag ganun yung plano natin sa buhay. Na plano kayo ng plano. Next year na ako maglilingkod. Bukas na lang. Ay, masusunod na lang pag malaki na ako. Mga kapatid, hindi nyo alam kung hanggang kailan ang buhay Amen. nyo. Pwede yung kunin anytime soon. So hanggang ngayon, hanggang kaya nyo, maglingkod sa Panginoon. Maglingkod na kayo ng buhay. Amen? Mga kapatid. And kapag kayo ay nag-ayos sa ating Panginoon, balang araw, pag may mga naturuan kayong mga tao, like mga bata na evangelize sa inyo, pagdating natin sa langit, makikita nyo rin sila. Tapos may kilala nila kayo. Ay, hello, Pastor. Naalala mo pa ako? Ako yung tinuruan mo. Mag-iwan kayo ng legacy sa mundong ito. Na pagdating niyo dun sa buhay na walang hanggan, may mga lalapit sa ibang tao. Alam mo, ikaw yung nag-share dito eh. Salamat sa iyo kasi naligtas ako. Di ba kayo natutuwa? Na darating yung araw, magkakakita-kita na kayo ng mga mahal niyo sa buhay na nawala. Na anak ng Diyos na. Kaya hanggat may panahon pa, mga kapatid, life is so short. Life is too short. So, hanggat tayo nabubuhay, mas naisin mo, kakasama mo lagi ang Diyos, ask for wisdom, and always live wisely. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Please, mga kapatid, tayo po ay tatayo ng mga kapatid.